Dako muna tayo mga kabombo sa panig ng Philippine Coast Guard kaugnay sa mga isasagawang aktibidad. Lalo't ngayon yung pagsisid gamit ho ang iba pang mga pasilidad. Gagamit na rin ho ng sonar ang mga naghahanap dyan sa lumubog na MB Christine 3 dyan ho sa bahagi ng Basilan. Alamin natin ang iba pang update mula kay Bomboy Isa Cotoner. Numpirma ng Philippine Coast Guard ang pagkakarecover sa bangkay ng isa nilang tauhan matapos ang paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa karagatang malapit sa Baluk-Baluk Islands sa Basilan. Kinilalang nasawi na si Seaman First Class Alcaizar Hadjail. Na-recover ang kanyang mga labi kahapon Pebrero 1 sa nagpapatuloy na search and rescue operations ng Philippine Coast Guard, mga ahensya ng gobyerno at ilang mga volunteers na mangingisda. Nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan sa tulong ng kanyang pamilya. Nagpahayag ng pakikiramay ang ahensya sa pamilya ni Hadjail at tiniyak ang buong suporta sa kanila. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab, maaalala si Hadjail dahil sa kanyang dedikasyon at katapangan sa serbisyong publiko. Dahil sa pinakauling retrieval, sumampa na sa 4 na po ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa insidente. Kasama sa bilang ang isang 6 na buwang gulang na sanggol na na-turnover na sa Basilan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nananatili naman sa 316 ang bilang ng mga naligtas, habang patuloy pang inaalam ang eksaktong bilang ng mga nawawala. Pagtitiyak ni Cayabyab na magpapatuloy ang kanilang mga technical divers sa pag-recover ng mga nawawala, pati na rin ang barkong lumubog upang makatulong sa nagpapatuloy na investigasyon ng kagawaran sa dahilan ng paglubog nito. So, hindi po nalilimitahan ang Philippine Coast Guard. We are conducting the technical diving operations po at hindi po papapagod ang Philippine Coast Guard dahil ito naman po ang ating objective rin, makita lahat itong mga hinahanap natin, kasama rin po yung barkong lumubog dahil definitely once we itong barko na ito, it will definitely contribute po sa investigation na kinakandak po natin ngayon. As to what's the real cause of this incident? Ang barko ay bumiyahe mula Zamboanga City noong gabi ng Enero 25 patungong Holos Sulu nang magpadala ito ng distress call noong Enero 26 bago tuluyang lumubog. Sakay nito ang 332 na mga pasahero at 27 mga tripulante. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina upang matukoy ang sanhi ng insidente at ang posibleng pananagutan ng may-ari at operator ng barko. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.